Matagal ko nang pinapangarap makapunta sa India. Ako po pala si Christopher. Sa tuwing nag-i-scroll ako online, paulit-ulit kong nakikita ang mga video ng kakaibang street food. Makukulay na curry, tinapay na inilulubog sa sausawan, at mga pagkaing hindi ko maipaliwanag ang itsura, pero dinudumog ng tao. May halong takot, may halong curious na tawa. Sabi ko sa sarili ko, kapag naandun na ako, titikman ko lahat. Dumating ako ng India bandang umaga. Mainit, maingay at puno ng amoy. Halo-halong usok, pampalasa at pawis ng mga taong nagmamadali. Pagod ako sa biyahe kaya dumiretso agad ako sa maliit na hotel na malapit lang sa sentro ng lungsod. Simple lang ang kwarto, isang kama, electric fan at bintanang tanaw ang makikitid na kalsada. Magpapahinga lang ako saglit, sabi ko sa sarili ko. Hindi ko namalayan, lumalim ang tulog ko. Nagising ako na madilim na ang paligid. Tahimik ang kwarto, pero sa labas may mga tunog ng malalayong busina, mahinang tawanan at kung minsan ay sigaw na hindi ko maintindihan ng salita. Tumingin ako sa relo, 2:00 ng madaling araw, at doon ko naramdaman ang gutom. Hindi simpleng gutom, kundi yung kumakalam ang sikmura na parang may humihila sa loob. Napabangon ako, uminom ng konting tubig, pero lalo lang akong nainis. Kailangan kong kumain. Nagbihis ako at lumabas ng hotel. Sa unang hakbang ko pa lang sa kalsada, ramdam ko agad na iba ang gabi sa umaga. Kung kanina'y puno ng tao, ngayon ay pira-piraso na lang ang gumagalaw. May mga lalaking nakaupo sa bangketa, may asong gala na tahimik lang ang tingin, at mga ilaw ng tindahan na kalahati ay patay na. Naglakad ako, umaasang makakita ng bukas na kainan. May ilang karinderyang sarado na. May iba namang bukas pero parang ayaw nang tumanggap ng customer. Nakatingin lang sila, walang imik. Habang palayo ako sa main road, paliit ng paliit ang kalsada hanggang sa napunta ako sa isang iskinita. Masikip, basa ang sahig. May mga tulo mula sa itaas na hindi ko alam kung tubig o kung ano pa. Ang amoy ng pampalasa ay napalitan ng amoy na maasim at parang nabubulok. Dapat bumalik na ako noon. Pero sa dulo ng iskinita, may nakita akong isang tindahang bukas. Maliit lang, isang ilaw na dilaw ang nakasabit sa ibabaw. May mga paninda pa. Habang papalapit ako, napansin kong kakaiba ang mga nakalagay sa mesa. May mga manok na puno ng itim na likido na parang langis, pero gumagalaw ang ibabaw. May mga garapon na may laman na hindi ko mawari kung karne ba o gulay. Mahaba, kulubot, at parang may buhok. May tray ng mga pirasong parang tinapay, pero basa at nangingintab, na tila humihinga kapag tinitignan mo ng matagal. Napahinto ako. Street food ba to? Bulong ko sa sarili ko. Sa likod ng mesa, may isang matandang lalaki. Indiano. Nakatayo lang, hindi gumagalaw. Nakatingin sa akin na parang kanina niya pa alam na darating ako. Hindi siya nagsalita, pero ngumiti siya. At sa sandaling yun, bigla kong napansin, wala akong marinig na tunog sa paligid. Nawalan ng ingay ang iskinita. Parang kaming dalawa na lang ang nandun. Suminghot ako at doon ko naamoy ng buo ang tinda niya. Hindi ito amoy pagkain, amoy panis, lupa at isang bagay na matagal nang patay. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nagkatitigan ng matandang Indiano. Hindi siya kumukurap, hindi rin siya gumagalaw. Parang estatwa sa likod ng mesa na puno ng mga bagay na hindi dapat kinakain. Tinanong ko siya kung may pagkain ba. Dahan-dahan siyang yumuko
at kumuha ng isang maliit na mangkok. Isinawsaw niya ito sa itim na likido. Nang iangat niya, may mga maliliit na puting gumagapang sa ibabaw. Parang uod pero mas makintab. Sabi niya, fresh daw. Napaatras ako. Sabi ko wag na. Pero bigla siyang tumigil sa paggalaw. Umangat ang ulo niya at ngumiti ng mas malapad. Sa ngiting yun, nakita kong itim ang loob ng bibig niya. Parang walang ngipin. Isang butas lang. Sabi niya, tikman ko. Para daw yun sa mga bisitang nagugutom sa gabi. Biglang kumulo ang sikmura ko. Parang may gumagalaw sa loob. Napahawak ako sa tiyan ko at napaluhod. Sa paligid, nagsimulang gumalaw ang mga tinda. Ang mga garapon ay umalog. Ang mga basang tinapay ay pumintig. Sa isip ko, hindi ito pagkain. Tumawa siya. Sabi niya pagkain daw yun. Bigla akong naramdaman ng lamig sa likod ko. May mga anino na nagsimulang humugis sa pader. Mga aninong parang tao pero baluktot ang mga liig. Mahaba ang braso. Lahat sila nakatingin sa akin. Nag-abot ang matanda ng mangkok sa akin. Ang senyas niya parang sinasabing kainin ko. Sa sandaling yon, may tumulo mula sa mangkok at bumagsak sa lupa. Pagpatak nito, sumingaw ang sahig parang sinusunog ng asido. Kumawala ang masangsang na amoy ng nabubulok na karne. Napaatras ako at sumigaw. Bigla nagbago ang mukha niya. Ang ngiti ay nawala. Ang mga mata niya ay luminaw, parang salamin. Biglang dumilim ang iskinita. Narinig ko ang yabag sa likod ko. Marami, sabay-sabay. Hindi ko na nilingon. Tumakbo ako. Habang tumatakbo, ramdam kong humahaba ang iskinita. Parang ayaw akong pakawalan. Ang mga pader ay tila lumalapit. May humahawak sa anino ko. Hindi sa katawan ko, kundi sa mismong anino sa lupa. Nakita ko sa dulo ang liwanag ng main road. Sa huling sandali bago ako makarating doon, may bumulong sa tenga ko na parang pinapabalik pa ako. Paglabas ko sa main road, bumalik ang ingay, mga sasakyan, tao at mga ilaw. Paglingon ko sa iskinita, wala na ang tindahan. Isang madilim na pasilyo na lang, parang walang nangyari. Hindi na ako nakatulog nun. Sa tuwing ipipikit ko ang mata ko, naaamoy ko pa rin ang panis na amoy. Ramdam ko pa rin ang paggalaw sa sikmura ko kahit wala naman akong kinain. Kinabukasan, nagtanong ako sa receptionist ng hotel tungkol sa iskinita. Nanlaki ang mata niya at ang sabi niya, hindi daw dapat ako pumunta sa lugar na yon kapag gabi. May mga tindahang hindi raw para sa turista. Ayon sa kwento, sabi niya. Hindi na ako nagtanong pa. Sa loob ng 2 araw, nag-book ako ng maagang flight pa uwi ng Pilipinas. Hindi ko na tinikman ang kahit anong street food. Hindi na ako lumalabas kapag gabi. Hindi na rin ako nag-video. Hindi na rin ako nag-post. Paglapag ko sa NAIA, doon lang ako nakahinga ng maluwag at wala nang takot sa dibdib ko. Hindi ko akalaing sa India ako mag-honeymoon. Ako nga pala si Mary. Lumaki akong sanay sa maiingay na syudad. Pero nang mapangasawa ko si Rabi, isang tahimik at marespeto kong kasintahang Indiano, naniwala kong magiging maayos at simple lang ang biyahe namin. Sabi niya, gusto niyang ipakita sa akin ng ibang India. Hindi yung nakikita sa social media, kundi yung tahimik, malamig at malayo sa turista. Probinsya, isang lugar na mapapahinga tayo. Sabi niya. Nag-alinlangan ako ng kaunti, pero naniwala ako sa kanya. Asawa ko siya.
At honeymoon namin yun. Mula sa main city, sumakay kami ng bus na parang ilang beses nang na-repair. Paunti ng paunti ang mga pasahero habang palayo ng palayo kami sa sentro. Naging mas makitid ang daan, mas kaunti ang ilaw at mas tahimik ang paligid. Ang mga bahay ay naging magkakalayo at ang mga puno ay mas matataas. Napansin kong hindi na nagbubukas ng phone si Rabi. May signal pa ba? Tanong ko. Umiling siya at sabi niya kapag napapalayo na, nawawala na raw ng signal. Nang tanungin ko kung madalas ba siyang pumunta rito, saglit siyang natahimik. Ang sagot niya, hindi daw. First time niya lang din daw. Napatingin ako sa kanya. Akala ko ba paborito mong lugar to? Ngumiti siya pero may bahid ng pag-aalinlangan. Inirekomenda lang daw ng kaibigan ng pinsan niya dahil tahimik daw roon. Pagkababa namin ng bus, sinalubong kami ng sobrang lamig na hangin kahit hapon pa lang. Walang tao sa terminal. Hindi ko sure kung terminal ba talaga yon, kasi bakanting waiting shed lang na may kalawangin na bubong. Masyadong tahimik. Naglakad kami papasok ng nayon. Walang mga tao. Tanging maririnig lang ay ang tunog ng paa namin sa lupa. Habang palalim kami ng palalim sa lugar, napansin kong parang nakatingin sa amin ang mga bahay kahit walang tao. Ang mga pinto ay sarado, ang mga kortina ay makakapal. May nadaanan kaming matandang babae na nakaupo sa tabi ng daan. Hindi siya tumingin sa amin pero bigla siyang nagsalita habang dumadaan kami. At ang sabi niya daw, sabi ni Rabi, hindi daw doon dinadala ang bagong kasal. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na bagong kasal kami. Nanlamig ako. Lumingon ako pero nakatalikod na siya. Narating namin ang tutuluyan namin. Isang lumang bahay na bato, nakahiwalay sa iba. Wala ring ilaw sa labas. Tanging isang kandila lang ang nakasindi sa loob. Pagpasok namin, sinalubong kami ng amoy ng alikabok at lumang kahoy. May mga simbolo sa pader. Hindi ko alam kung dekorasyon ba o babala. Napansin kong huminto si Rabi sa pinto. May problema? Tanong ko. Tumingin siya sa paligid. Halatang hindi komportable. Sabi niya, hindi niya daw alam kung bakit pero parang ayaw niya raw roon. Sa unang pagkakataon, simula nang makilala ko siya, nakita kong natatakot ang asawa ko. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging tahimik ang paligid. Walang ilaw sa labas, walang buwan, wala ring bituin. At doon ko narinig mula sa ilalim ng sahig ang marahang pagkatok. Isa, dalawa, tatlo, parang may humihingi ng pahintulot na pumasok. Napabalikwas ako sa kama. Ang pagkatok ay mas malinaw na ngayon mula sa ilalim ng sahig. Hindi ito malakas pero sapat para maramdaman ko sa dibdib ko ang bawat tunog. Rabi, bulong ko. Gising na rin siya. Kita ko sa dilim ang pawis sa noo niya kahit malamig ang hangin. Umupo siya sa kama at inilapat ang tenga niya sa sahig. Parang ayaw maniwala sa naririnig. Hindi dapat may basement dito. Hindi uso yan sa ganitong probinsya, sabi niya. Biglang huminto ang pagkatok. Sumunod ang katahimikan, pero mas nakakatakot. Mula sa labas, may narinig kaming mga yabag. Mabagal, marami. Hindi sabay-sabay pero paikot sa bahay. Parang may mga taong naglalakad ng paikot-ikot. Sinusukat ang bawat gilid. Sumilip si Rabi sa bintana. Agad siyang umurong. May mga tao, pero nakatalikod silang lahat sa bahay, sabi niya. Nanindig ang balahibo ko. Lumapit ako at sumilip din. Sa liwanag ng kandila sa loob, nakita ko ang kanilang mga anino sa labas. Nakahinto, nakatalikod, parang nagbabantay. Walang nagsasalita,
Walang gumagalaw. Biglang may kumalabog sa pinto. Isang beses. Hindi katok kundi bangga. Hindi sila tao. Pabulong na sabi ni Rabi. Hindi ganito ang ginagawa sa bisita. Hinawakan niya ang kamay ko. Maigpit, parang ayaw akong pakawalan. Mula sa ilalim ng sahig, muling bumalik ang tunog. Pero ngayon, may kasamang bulong. Hindi ko maintindihan ng salita pero malinaw ang tono. Galit. Biglang bumukas ang isa sa mga simbolo sa pader. Parang bitak. Umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa ilalim ng bahay. Sabay-sabay parang maraming bibig ang sumisigaw bilang isa. Hindi tayo dapat dito. Ngayon din, aalis tayo, sabi ni Rabi. Hindi na kami nag-impake. Habang binubuksan niya ang pinto, biglang tumigil ang lahat. Pagbukas ng pinto, wala na ang mga tao. Pero sa lupa, may mga bakas ng paa, paikot sa bahay. Lahat ay nakaharap paloob. Tumakbo kami palayo sa bahay, hindi na lumingon. Habang papalayo, naririnig ko ang tunog na parang kahoy na nabibitak at isang sigaw na tila galing sa mismong lupa. Hindi na kami bumalik. Magdamag kaming naglakad hanggang makarating sa isang kalsadang may dumaraang sasakyan. Nang marating namin ang mas maraming taong lugar, doon kami parehong napaupo, hingal at nanginginig. Nang ikwento ni Rabi ang lugar sa isang matandang lalaki doon, namutla ang mukha niya at ang sabi daw, hindi na binabanggit ang baryong yun. May mga lugar na pinipiling manatiling tahimik dahil may natutulog. Ayun daw yung sabi ng matanda. Kinabukasan, agad kaming umalis ng probinsya. Nagstay pa rin naman kami sa India, pero sa bahay na ng pamilya ni Rabi, sa lungsod. Doon, may ilaw, may tao, may ingay. Doon lang ulit kami nakatulog ng maayos. Hindi ako naniniwala sa mga anting-anting. Para sa akin, pandoloko lang yun ng mga desperadong tao. Pero nagbago ang lahat noong gabing yun. Sa likod ng lumang palengke, sa iskinita na bihirang daanan. Lalo na kapag 10 oras na ng gabi. Ako nga pala si Romeo. Nagsimula ang lahat sa sunod-sunod na malas. 1 linggo na akong walang benta sa maliit kong negosyo online. Naskam ako ng supplier, nasira ang cellphone ko, at kinabukasan, tinawagan ako ng ospital. Na-admit ang nanay ko. Kailangan ng pera. Malaki. Habang pauwi ako isang gabi, napadpad ako sa iskinita na yun. May isang maliit na tindahan na hindi ko kailanman napansin noon. Maliit lang, ilaw na dilaw, amoy insenso, at may mga nakasabit na kwintas, singsing at kung ano-ano pang bagay na parang galing sa ibang panahon. Sa loob, may isang lalaking Indiano, matanda, nakaputing damit. Hindi siya ngumiti nang pumasok ako. May hinahanap ka? Sabi niya. Parang alam niya ang laman ng isip ko. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako nagulat. Para bang matagal niya na akong hinihintay na pumasok roon. Anting-anting, para sa pera, sabi ko. Tumango siya, parang inaasahan na ang sagot ko. Kumuha siya ng maliit na itim na supot at inilabas ang isang kwintas na may palamuting hindi ko maintindihan ng simbolo. Tutulong ito, pero lahat ng tulong may kapalit, sabi niya. Anong kapalit? Tanong ko kahit kabado na ang dibdib ko. Ngumiti siya sa unang beses. Hindi ko sinasabi, ikaw ang makakaalam kapag oras na. Sagot niya. Dapat umalis na ako noon, pero naisip ko ang nanay ko, ang utang, ang kawalan ng pag-asa. Binili ko ang kwintas. Kinabukasan, parang himala,
Biglang dumami ang order. May nag-invest sa negosyo ko. Nabawi ko ang lugi ko sa loob ng 2 araw. Na-discharge ang nanay ko. Lahat gumaan. Parang may kamay na humahatak pa itaas sa akin mula sa pagkakalubog. Pero kasabay nun, nagsimula ang panaginip. Gabi-gabi, nananaginip ako ng isang madilim na silid. Walang bintana, wala ring pinto. Sa gitna, may isang aninong nakaupo, nakatalikod sa akin. Kapag lalapit ako, maririnig ko ang boses niya. Pabulong. "Malapit na." Nagising akong pawis na pawis. At tuwing gigising ako, ramdam kong may kulang. Parang may naiwan sa panaginip. Isang gabi, napansin kong hindi na ako masyadong natutulog. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil ayaw na ng katawan ko. Kahit ipikit ko ang mata ko, gising pa rin ang isip ko. Parang may nagbabantay. Hanggang sa isang madaling araw, nagising ako na may bigat sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Sleep paralysis. Yun ang una kong naisip. Pero may mali. May nakaupo sa gilid ng kama ko. Isang anino. Parehong-pareho ng nasa panaginip ko. Unti-unti siyang tumayo at sa unang pagkakataon, umarap siya sa akin. Ako, mukha ko, pero walang emosyon. "Oras na," sabi niya sa boses ko. Bigla kong naramdaman ang paghila, parang may hinuhugot palabas ng katawan ko. Sumigaw ako pero walang tunog. Ang huli kong nakita bago magdilim ang paningin ko ay ang katawan kong umuupo sa kama, suot ang kwintas. Nagising ako sa sahig ng kwarto. Akala ko panaginip lang lahat. Hanggang sa tumingin ako sa salamin. Ako pa rin ang itsura ko. Pero may mali. Parang may distansya ang sarili ko sa mundo. Parang may kulang. Lumabas ako ng bahay. Binati ako ng kapitbahay. Ngumiti ako pabalik. Lumipas ang mga araw. Maayos ang negosyo ko. Maayos ang lahat. Pero hindi na ako natutuwa. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako nasasaktan. Isang gabi, bumalik ako sa eskinita. Wala na ang tindahan pero nandun ang matandang Indiano, nakatayo sa dilim. "Kinuha mo. Ano ang kinuha mo sa akin?" Ngumiti siya. "Hindi ko kinuha. Ipinagpalit mo." "Para saan?" "Para sa swerte. Ibinigay mo ang kaluluwa mo. Ang natira ay ang katawan mo na lang." Ngayon, nabubuhay pa rin ako. Matagumpay. Walang problema sa pera. Pero gabi-gabi, kapag tahimik na ang paligid, may maririnig akong boses sa loob ko. Bata pa lang ako, nandoon na siya. Sa dulo ng lumang kalsada, malapit sa terminal. May maliit na pwesto ng alahas at pabango. Walang karatula, walang pangalan. Isang mesa lang, isang kahon, at isang lalaking Indiano na laging nakaupo roon. Nakaputing damit, maitim ang balat, at may matang tila laging gising. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Daryl. Tuwing dadaan kami roon ng tatay ko, pareho ang sinasabi niya. "Matagal na yan dyan. Bata pa ako, nandyan na yan." Noon, hindi ko binibigyan pansin. Hanggang sa ako na mismo ang tumanda. Lumipas ang mga taon. Nagtapos ako ng kolehiyo. Nagtrabaho, nagkaroon ng sariling buhay. Pero tuwing napapadaan ako sa terminal na yon, nandun pa rin siya. At pareho pa rin ang itsura. Hindi mas matanda, hindi mas bata. Walang kulubot na nadagdag, walang buhok na nawala. Para bang huminto ang oras sa mukha niya. Isang gabi, pauwi ako galing overtime. 11:00 na, halos wala ng tao.
Napansin kong bukas pa rin ang pwesto niya. Maliwanag ang maliit na ilaw sa mesa niya, parang tanglaw sa gitna ng dilim. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero huminto ako. "Manong, matagal na po ba kayo rito?" sabi ko. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ngumiti. "Mas matagal sa inaakala mo," sagot niya. May kakaiba sa boses niya. Parang pinagsamang matanda at bata. "Naaalala kita," dagdag niya. Kinabahan ako. "Hindi pa po tayo nagkikita." Tumango siya. "Naaalala kita noong maliit ka pa." Hindi ko alam kung paano niya nalaman yun. Gusto ko nang umalis pero may bahagi ng utak ko na nagsasabing magtanong pa. "Bakit po hindi kayo tumatanda?" Diretsong tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Kumuha siya ng salamin mula sa ilalim ng mesa at inilapag sa harap ko. "Tumingin ka," sabi niya. Sa salamin, ako ang nakita ko, pero may mali. Mas payat ako ron, mas maputla, parang pagod na pagod. At sa likod ko, may isang anino, matangkad, nakatayo sa mismong pwesto ng Indiano. Paglingon ko sa likod, wala siyang anino. Hindi lahat ay dinadaanan ng panahon. Ang iba, inuubos ng panahon. Bigla akong nakaramdam ng hilo. Parang umiikot ang paligid. Narinig ko ang mga boses, parang mga bulong ng maraming tao. Magkakaiba ang tono, pero iisa ang sinasabi. "Palitan, palitan." Sinubukan kong umatras, pero parang humaba ang lupa sa ilalim ng paa ko. Lumapit ang Indiano at sa unang pagkakataon, nakita kong may mga guhit ng edad sa mata niya. Hindi sa balat kundi sa loob. "Pagod ka na. Gusto mo bang huminto ang panahon para sa'yo?" "Hindi. Gusto ko lang umuwi." Ganyan din ang sinabi ko noon. Hinawakan niya ang salamin. Biglang pumutok ang ilaw. Nagising ako sa bangketa. Madaling araw na. Wala na ang pwesto. Wala na ang mesa. Wala na rin ang Indiano. Akala ko panaginip lang. Hanggang sa makaramdam ako ng kirot sa dibdib. Parang may nawala. Pag uwi ko, tumingin ako sa salamin. Mas matanda na ang itsura ko. Hindi dahil sa puyat, kundi dahil may biglang lumitaw na mga kulubot na parang hindi sa isang gabi lang nanggaling. Parang hinabol ako ng mga taong hindi ko tinanda. Lumipas ang ilang linggo. Mabilis akong mapagod. Bigla akong nagkasakit. Sabi ng doktor, parang pinabilis ang pagtanda ng katawan ko. Isang araw, bumalik ako sa terminal. May bagong pwesto roon. Isang lalaking Indiano. Pareho ang damit, pareho ang ngiti, pero mas bata. At sa tabi niya, sa refleksyon ng salamin sa likod, nandun ako, nakaupo, nakaputing damit, walang kulubot, nakatitig sa mga dumadaan. Ngayon, bihira na akong lumabas. Pakiramdam ko, nauubos ako araw-araw. At tuwing napapadaan ako sa terminal sa panaginip ko, nakikita ko ang sarili ko. Hindi tumatanda, hindi gumagalaw, naghihintay lang. Naghihintay ng susunod na dadaan. Naghihintay ng papalit. Ako si Tony, isang night shift staff sa 7-Eleven. Isang branch na halos hindi dinadaanan ng tao pag madaling araw. Sanay ako sa mga lasing na customer, mga call center agent na bibili ng kape, at mga delivery riders na humihingi ng refill ng tubig. Pero noong gabing yon, may dumaan na hindi ko malilimutan habang buhay. 12:00 ng madaling araw, tahimik. Tunog lang ng freezer
at humuhuning aircon ang naririnig. Ako lang ang gumagalaw sa loob ng 7-Eleven. Habang nag-aayos ako ng mga cup noodles, napansin ko sa salamin ng pinto na may dumaan. Akala ko tao, matangkad, payat, pero nang mapatingin ako ng diretso, para akong kinalabit ng malamig na hangin. Yung anino, hindi pantay ang liko ng paglakad. Para bang mas mahaba ang tuhod niya, baluktot ang mga paa. At ang balat, kahit sa anino pa lang, parang may kumikintab na basa. Hindi pawis, kundi parang mantika. Lumapit ako sa pinto para silipin kasi baka hold-upper o baka may nangyaring aksidente at kailangan ng tulong. Pero pagtingin ko sa labas, nakita ko siya. Sa ilalim ng street light, nakayuko, nakasampa ang kamay sa tuhod, parang nilalang na hindi marunong tumayo ng diretsyo. Malalaki ang mata at ang bibig niya nakabuka ng konti, parang humihinga ng mataas ang dibdib. Pero walang lumalabas na tunog. Napaatras ako, napalunok. At doon siya kumurap ng dahan-dahan. Pero kasabay nun, umikot ang ulo niya sa direksyon ko. Hindi ang katawan, ulo lang. Napatigil ako, hindi ako makagalaw, hindi ako nakahinga. Bigla siyang tumayo ng diretsyo. Masyadong diretsyo at mas matangkad siya kaysa sa akala ko. At sa isang iglap, nasa harap na siya ng glass door ng 7-Eleven. Hindi siya naglakad, parang tumalon. Isang malakas, mabilis at tahimik na talsik. Nakadikit ang mukha niya sa salamin. Yung mga mata niya nakatitig sa akin. At doon ko nakita ng malinaw. Hindi tao ang mukha niya, kundi parang taong palaka. Tapos, nakita ko ang dila, umusli ng konti sa gilid ng labi. Mahaba, parang sinusubukang abutin ng hangin, papunta sa akin. What the? Hindi ko na natapos dahil biglang kinaskas ang palad niya sa salamin. 3 kaskas, para bang sinusuri kung manipis ba ang salamin, kung kaya niya bang basagin. Hindi ako makapagsalita. Nakatukod ang sapatos ko sa sahig dahil nanghina ang tuhod ko. At pagkatapos nun, isang malalim na tunog mula sa dibdib niya. Yung tunog ng palaka, pero malaki, mabigat at masyadong malapit. Kasunod nun, bigla siyang tumalon paalis. Sobrang taas, lampas sa street light hanggang sa madilim na parte ng kalsada. Pagkatapos nun, nawala siya. Ganun lang kabilis. Tumakbo ko papasok sa stockroom at tumawag ng barangay. Pagdating nila, wala silang nakita. Kahit anong hanap nila sa paligid, wala ni isang bakas. Pero, pagtingin namin sa glass door, nakita pa rin namin ang 3 bakas ng basang kamay. Hindi pawis, hindi tubig, kundi malagkit, parang galing sa tiyan ng palaka. Pinunasan namin pero hindi natanggal agad. Dumikit talaga siya sa may salamin ng sobrang kapit. Kinabukasan, nag-install ng bagong CCTV. Pero noong balikan namin ang footage ng gabing yun, nagulat kami. Walang nilalang na dumaan, walang tumalon, walang dumikit sa salamin. At nakita lang sa footage ay ako na biglang napaatras at napatakbo. Pero yung marka sa salamin, nandun pa rin. At tuwing madaling araw, kahit hindi ko aminin sa manager ko, may naririnig akong tunog mula sa labas ng tindahan. Hindi yabag, hindi paglakad, kundi yung mahinang tunog ng palaka. Parang may basang paan na dumaraan. At minsan, hihinto sa harap ng pinto. Saglit lang, tapos mawawala ulit. Pero mula nung gabing yun, Sir Dave, hindi na ako tumingin sa salamin kapag madaling araw.